Maraming beses nang inisip ni Miguel ang muli nilang pagkikita, ngunit kailanman ay hindi niya naisip na matatagpuan ang kanyang ina sa harap ng bahay ng isang kapitbahay. Yakap ang sariling mga braso at nagsasalita sa mahinang tinig na para bang kailangan niyang humingi ng tawad dahil nagugutom siya. Nasa loob pa ng sasakyan si Miguel nang makilala niya si Lorna sa maliit na tarangkahan ni Mang Ernesto. Suot ng kanyang ina ang isang lumang blusang maluwag na sa payat niyang katawan at may hawak siyang bakanting lalagyan. Hiniling ni Miguel sa driver na huminto bago pa sa kanto. Hindi siya nagpaalam na uwi dahil nais niyang sorpresahin ang ina sa balitang nakabili na siya ng komportableng bahay at naroon siya upang sunduin ito ng tuluyan. Sa halip, narinig niyang sinabi ni Lorna, "Mang Ernesto, may natira po ba kayong pagkain? Kahit sabaw lang. Babayaran ko po kayo kapag natanggap ko na ang pera ko." Hindi nagtanong si Mang Ernesto. Pumasok siya sa bahay at bumalik makalipas ang ilang sandali na may kanin, gulay at tinapay. Nagpasalamat si Lorna nang hindi maitataas ang mga mata. Naglaho ang pananabik ni Miguel sa paglalakbay. Ang lalaking nagmamay-ari na ngayon ng isang kumpanyang namamahagi ng pagkain ay nakitang humihingi ng makakain ang babaeng nagturo sa kanyang huwag kailanman pabayaan ang isang taong nagugutom, ilang hakbang lamang mula sa bahay na kinalakhan niya. Dahan-dahang naglakad si Lorna patungo sa tirahan sa likuran at hinintay ni Miguel na makapasok siya bago bumaba. Pinaalis niya ang sasakyan at naiwan siyang mag-isa, may dalang maliit na maleta, habang pinagmamasdan ang tabinging tarangkahan at nakasarang mga kurtina. Sa nakalipas na 3 taon, paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ina sa telepono na maayos ang lahat. Maikli ang kanilang mga tawag dahil halos walang load ang telepono ni Lorna, ngunit lagi niyang sinasabing nagtatrabaho siya ng ilang oras bawat araw, natatanggap ang pensyong iniwan ni Arturo at hindi nangangailangan ng tulong. Ilang beses nagpilit si Miguel na magpadala ng pera. Tumanggi si Lorna at sinabing dapat muna niyang patatagin ang negosyo bago gumastos para sa kanya. Ilang buwan bago iyon, nang sa wakas ay gawing matagumpay ng malalaking kontrata ang kanyang maliit na negosyo sa pag-imbak at pagpapadala ng mga produktong kailangang panatilihing malamig, nagpasya si Miguel na hindi natatanggap ng isa pang dahilan. Bumili siya ng bahay malapit sa kanyang tinitirhan, naghanda ng silid na may maluwang na bintana, at naglakbay upang sunduin ang ina. Ngayon, sa harap ng lumang pintuang iyon, naunawaan niyang higit pa sa pangungulila ang itinago ni Lorna. Nasa bulsa ni Miguel ang susi ng bagong bahay. Habang naglalakbay, iniisip niyang iabot iyon sa ina at makaririnig ng magiliw na reklamo dahil gumastos siya ng malaki. May dala rin siyang mga larawan ng silid, kusina, at maliit na lugar kung saan maaaring magtanim si Lorna ng mga halamang pampalasa. Mahalaga ang lahat ng iyon hanggang sa makita niya ang lumang tirahan. Pagpasok niya, nakita niyang walang laman ang mga aparador, bakante ang pwesto ng kalan, at may hindi pa bayad na singil sa kuryenteng nakadikit sa dingding. Isang tasa at kutsara lamang ang nasa lababo. Masakit ang pagkakaibang iyon dahil hindi naman siya kapos sa perang maipangtutulong. Ang kulang ay katotohanan sa pagitan nilang dalawa. Habang nagtatayo si Miguel ng kinabukasan para kay Lorna, unti-unting nawawala ang kanyang ina sa likod ng maikling sagot upang hindi maabala ang pangarap ng anak. Kumatok siya. Halos mabitiwan ni Lorna ang lalagyan nang buksan niya ang pinto at makilala ang anak. Ilang sandali lamang silang nagtitigan. Pagkatapos ay inilapag niya ang pagkain sa isang upuan at niyakap si Miguel ng napakahigpit kaya naramdaman nito ang maninipis na balikat sa ilalim ng blusa. Tahimik na umiyak si Lorna, hinawakan ang mukha ng anak at paulit-ulit na sinabing hindi siya makapaniwalang naroon ito. Sinubukan ni Miguel na umiti, ngunit bumalik ang tingin niya sa pagkain. "Nay, narinig ko ang hiningi ninyo kay Mang Ernesto," sabi niya. "Huwag ninyong sabihin sa aking maayos ang lahat. Kailan po kayo huling kumain?" Sumagot si Lorna na nagkape siya noong nakaraang umaga. Sa sentro ng pagkain kung saan siya nagtatrabaho, naghanda siya ng tanghalian para sa 12 ng tao at nagtabi ng maliit na bahaging nakalaan sa mga empleyado. Bago pa siya makakain, kinuha ng direktor na si Ramon ang pagkain mula sa kanyang mga kamay sa harap ng lahat. Sinabi nitong ang isang babaeng pinaghihinalaang nagpapawala ng mga supply ay walang karapatang humipo sa anumang natitira. Pagkatapos ay pinaalis siya nang hindi ibinibigay ang 3 buwang sahod na matagal nang dapat bayaran. Bago tayo magpatuloy, sagutin niyo sa mga komento, magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na harapin ang isang buong institusyon upang malaman kung bakit nagugutom ang sarili ninyong ina? Isulat ang o hindi at sabihin kung saan kayo nanonood. Tinanong ni Miguel kung bakit hinayaan ni Lorna na mangyari iyon. Hindi kaagad sumagot ang ina. Sinabi lamang niyang nagpapakita si Ramon ng mga dokumentong nagsasabing na ibigay na ang mga sahod at nagbabantang isusumbong ang sinumang kumokontra sa kanya.
Hindi pa rin nauunawaan ni Lorna kung bakit hindi dumarating sa kanyang account ang perang nakatalang binayaran o kung bakit nawawala ang mga supply. Nagpatuloy siya sa pagluluto dahil umaasa sa tanghaliang iyon ang maraming pamilya. Upang hindi mawalan ng laman ang mga kaldero, ginamit niya ang pensyon, ipinagbili ang kalan, at isinuko ang mga kasangkapang dating pag-aari ni Arturo. Tumingin si Miguel sa paligid at napansing halos wala ng muebles sa sala. Hindi lamang pagkain ang nawala sa kanyang ina. Ginagamit ng isang tao ang kabutihan nito upang unti-unting kunin ang lahat ng pag-aari niya. Walang sinabi si Lorna dahil ilang taon ding sinikap ni Miguel na iligtas ang kumpanya mula sa pagkakautang. Namatay si Arturo na nag-aalala sa kinabukasan ng anak at nangako si Lorna sa asawa na hindi niya gagawing panibagong pasanin ang kanyang pagtanda. Ngunit noong umagang iyon, iniabot ni Ramon ang nakahandang pag-amin. Kung hindi akuin ni Lorna ang pagkawala ng mga pagkain bago matapos ang susunod na araw, isusumbong siya nito at ipagkakalat na siya ang nagpagutom sa mga pamilya. Napakalaking halaga ang nakasulat sa papel, ngunit walang listahan ng mga produkto, petsa o katibayan. Maingat na tiniklop ni Miguel ang dokumento at sinabi, hindi ninyo pipirmahan ito. Bukas, magkasama tayong babalik doon. Sinubukan ni Lorna na mga tuwirang hindi niya maaaring talikuran ang kusina. Sumagot si Miguel na ang pagprotekta sa mga pamilyang iyon ay nagsisimula sa pagtuklas kung sino ang kumikita mula sa kanilang gutom. Kinabukasan, sinamahan ni Miguel si Lorna sa sentro. Simple ang kanyang suot at hindi niya binanggit ang sariling kumpanya. Maayos ang harapan ng gusali, may mga larawan ng masaganang mesa at mga katagang tungkol sa pagtulong. Ngunit sa loob, halos walang laman ang mga kaldero. Malapit sa pasukan, nakita ni Miguel ang isang abisong nagsasabing sinuspinde ang kusinera dahil sa hinalang pagkuha ng mga supply. Hindi nakasulat ang pangalan ni Lorna, ngunit alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Ang ilan sa mga taong pinakain niya sa loob ng maraming taon ay umiwas ng tingin. Hinila ng isang babae palapit ang anak ng dumaan si Lorna, na para bang may mapanganib na tao sa kanilang harapan. Nagpatuloy siyang maglakad kahit naramdaman ni Miguel ang panginginig ng kamay ng ina. Sa mga istante, may ilang bukas na pakete at lata lamang, samantalang nakapaskil sa dingding ang pasasalamat sa mga donasyong natanggap noong linggong iyon. Kung tunay na nakarating sa kusina ang lahat ng iyon, hindi sana nagkukulang ang pagkain. Sinubukan ni Lorna na pumasok sa kusina, ngunit pinalitan ni Ramon ang kandado noong madaling araw. Isang empleyadong hindi siya kayang tingnan sa mata ang nagsabing walang sinumang maaaring magpapasok sa kanya. Mula sa kabilang panig ng pinto, may mga nagtatanong kung sino ang maghahanda ng pagkain. May sumagot na hindi ligtas na palapitin sa mga supply ang dating kusinera. Nakita ni Miguel na mariing pinagdikit ng ina ang mga labi upang hindi umiyak. Sa loob ng maraming taon, kabisado ni Lorna ang mga gustong pagkain, allergy, at suliranin ng bawat pamilya. Ngayon, kailangan pa niyang humingi ng pahintulot kahit para lamang mahawakan ang pinto ng lugar na tinulungan niyang panatilihing bukas. Hindi lamang naghahanda si Ramon ng reklamo. Sinisira muna niya ang pangalan ni Lorna bago pa ito magkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Lumitaw si Ramon na nakasuot ng malinis na kamiseta at may ngiting labis na magiliw. Sa harap ng mga tao, sinabi niyang nalulungkot siya sa pagkakasuspinde ni Lorna at sinisikap niyang ayusin ang lahat ng walang iskandalo. Ngunit pagpasok nila sa opisina, nagbago ang kanyang boses. Iginiit niyang may susi si Lorna sa kusina at kailangan nitong akuin ang pananagutan. Tinanong ni Miguel ang tungkol sa mga delivery at sahod. Nagpakita si Ramon ng mga ulat na nagsasabing natanggap ni Lorna ang lahat ng bayad. Sa tabi ng bawat buwan ay may pirmang kahawig ng kanya, kahit nanumpa si Lorna na hindi pa niya nakita ang mga papel na yon. Kung pipirmahan niya ang pag-amin, hindi ko dadalhin sa pulisya ang kaso at baka pahintulutan ko pa siyang magpatuloy bilang boluntaryo, sabi ni Ramon. Pagkatapos ay nagbabala siyang magsusumbong bago matapos ang hapong iyon. Naunawaan ni Lorna na ang sinasabing pagpapatawad ay nangangahulugang tatanggapin niyang tawagin siyang magnanakaw at magtatrabaho pa ng libre para sa lalaking nag-iwan sa kanyang gutom. Inilapit ni Lorna sa bintana ang isa sa mga ulat. Ang tunay niyang pirma ay may mahabang guhit sa dulo ng apelyido, isang kaugaliang itinuro ni Arturo noong una silang pumipirma ng mga dokumento ng pamilya. Wala ang detalyeng iyon sa mga papeles ni Ramon. Itinuro ni Miguel ang pagkakaiba, ngunit mabilis na kinuha ng direktor ang mga papel at sinabing kahit saan ay nakakakita ng pandaraya ang isang desperadong anak. Pagkatapos ay sinadya niyang buksan ang pinto ng opisina at nagsalita ng malakas upang marinig ng lahat, hindi ko hahayaang bilhin ng pera ang pagiging inosente ng sinuman. Nagbago ang pakiramdam sa paligid. Hindi pa ipinahahayag ni Miguel na mayaman siya, kaya malinaw na inalam ni Ramon ang kanyang buhay bago pa man siya dumating.
Naghahanda na ang direktor ng panibagong kwento, nagnakaw si Lorna at bumalik ang mayamang anak upang takutin ang isang mahirap na institusyon. Sa labas, nakiusat si Lorna sa anak na huwag makipagtalo. Natatakot siyang magsara ang sentro at siya ang sisihin ng lahat. Pinigil ni Miguel ang galit dahil alam niyang makatutulong kay Ramon ang isang paratang na wala pang patunay. Habang nag-uusat sila malapit sa imbakan, huminto ang isang truck sa gilid na tarangkahan. Si Carlo ang driver at nagbabasya ng mga kahon ng pagkain kailangang panatilihing malamig. Pinirmahan ni Ramon ang pagtanggap sa buong karga, ngunit iniutos niyang bahagi lamang nito ang dalhin sa kusina. Nanatili sa truck ang natitira. Nang mapansing nagmamasid si Miguel, sinabi niyang para sa ibang sangay ang mga kahong iyon. Sinuri ni Carlo ang mga label at tila nalito. Lahat ng iyon ay nakapangalan sa mismong sentro. Hinintay ni Miguel na makaalis ang truck bago tanungin si Lorna kung karaniwan ang ganoong pangyayari. Sumagot siyang nitong mga nakaraang buwan, halos bawat delivery ay hinahati. Sinasabi ni Ramon na kailangan niyang magpadala sa ibang lugar, ngunit hindi niya kailanman pinahihintulutang makipag-usap ang mga empleyado sa sinasabing mga pangkat doon. Sinabi rin ni Lorna na pinakamadalas ang kakulangan bago ang malalaking pribadong pagtitipon sa event hall na pinamamahalaan ni Ramon. Hindi niya pinag-ugnay ang dalawang bagay dahil naniwala siyang hiwalay na binibili ang pagkain para sa mga handaan. Itinago ni Miguel sa isip ang impormasyon. Nagsisimula ng lumitaw ang pakana, ngunit hindi sapat ang hinala upang linisin ang pangalan ng kanyang ina. Kailangan niyang patunayan kung saan dinadala ang mga kahon mula sa oras na tanggapin ang donasyon hanggang sa huling destinasyon. Nang hapong iyon, hinanap ni Miguel si Regina, isang voluntaryong miyembro ng lupon na nangangasiwa sa sentro. Tinulungan niya si Lorna pagkamatay ni Arturo at labis siyang nabahala nang malamang hindi nababayaran ang kusinera. Kabaligtaran ang nakasulat sa mga ulat ni Ramon, bayad umano ang lahat ng sahod at higit na marami ang mga pagkaing inihahain kaysa sa tunay na naluluto sa kusina. Matagal nang naghihinala si Regina, ngunit laging hinahadlangan ng direktor ang mga biglaang pagbisita sa imbakan. Kinabukasan, tatanggap siya ng mga miyembro ng lupon at kinatawan ng mga donor upang subaybayan ang isang bagong delivery. Iyon ang unang inspeksyong hindi na kayang ipagpaliban ni Ramon. Iminungkahi ni Miguel na ang kanyang kumpanya ang maghatid ng malaking donasyon nang hindi ipinahahayag na siya ang may-ari. Lalagyan ng mga kahon ng may numerong mga selyo at maliliit na aparatong sumusubaybay, gaya ng ginagamit sa iba nilang karga. Malinaw na isusulat sa dokumento na kailangang manatili sa sentro ang lahat. Kung ililihis ni Ramon ang mga pagkain, lalabas sa sistema ang dinaanan ng mga ito. Kung iwan naman niya ang karga roon, magkakaroon ng pagkain ang kusina at magkakaroon ng oras si Lorna. Pumayag si Regina at hindi binago ang nakatakdang pagbisita ng mga donor sa pagtatapos ng araw. Sa gayon, walang darating dahil lamang sa pagkakataon o bigla ang tawag. Iisipin ni Ramon na mayroon siyang ilang oras upang ulitin ang paraang ilang buwan na niyang ginagamit. Pagbalik sa bahay, nadatnan ni Miguel si Lorna na tinitingnan ang kaunting natira sa pagkaing ibinigay ni Mang Ernesto. Nais niyang itabi ang kalahati para sa susunod na araw, ngunit pinakiusapan siya ng anak na ubusin iyon. Inamin ni Lorna na mas masakit kaysa sa gutom ang kahihiyang naranasan niya sa pasilyo ng sentro. Ang mga taong nakaalam kung paano siya magluto at kung gaano siya kasipag ay tumitingin na ngayon sa kanya na para bang nagnakaw siya mula sa mga bata. Lumuhod si Miguel sa harap ng ina at sinabing hindi niya hahayaang maging pinakamalakas na alaala ng lahat ng taong iyon ang isang kasinungalingan. Nakinig si Lorna sa plano at natakot. Kung mabigo sila, darating ang mga pulis bago matapos ang araw at sasabihin ni Ramon na gumawa ng kwento ang mayamang anak upang iligtas ang ina. Sumagot si Miguel, kung ganoon, hindi natin hihilinging maniwala sila sa atin. Hahayaan nating ang katotohanan mismo ang makarating sa harap nila. Dumating ang karga makalipas lamang ang pagsikat ng araw. May mga kahon ng karne, gulay, gatas, prutas, at butil na sapat upang mapatakbo ang sentro sa loob ng ilang linggo. Bawat kahon ay may sariling kodigo, may numerong selyo, at maliit na tracker na nakatago sa pagitan ng mga balot. Nagmamasid si Miguel mula sa sasakyang nakahimpil malayo sa pasukan. Sinubaybayan ni Regina ang pagtanggap habang namimigay ng mga ngiti si Ramon at tumawag ng litratista upang maitala ang ipinagmamalaki niyang tagumpay. Sa harap ng kamera, nagpasalamat ang direktor sa mga donor at inutusang tumabi si Lorna sa mga kahon. Sumunod siya ngunit hindi ngumiti. Nagsimulang magbulungan ang mga nakabasa sa abiso laban sa kusinera. Nais gamitin ni Ramon ang mukha ni Lorna upang ipagmalaki ang delivery at, makalipas lamang ang ilang oras, ibigay siya sa pulisya bilang salarin sa pagkawala ng mga pagkain. Bago kuhanan ang huling larawan, iniabot ni Ramon kay Lorna ang isang sandok at pinakiusapang magkunwaring nagsisilbi mula sa bakanteng kaldero.
Tumanggi siya. Pinanatili ng direktor ang ngiti para sa kamera at pabulong na sinabing iyon na ang huling pagkakataon niyang magmukhang kapaki-pakinabang bago ang pagsusumbong. Nagmamasid si Miguel mula sa malayo at kinailangan niyang mahigpit na hawakan ang pinto upang hindi lumabas ng sasakyan. Nakadepende ang plano sa paniniwala ni Ramon na siya pa rin ang may kontrol. Tumingin si Lorna sa direksyon ng kalsada, hindi alam kung saan eksaktong naroon ang anak at inilapag ang sandok sa mesa. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang magtrabaho roon, tumanggi siyang maging bahagi ng isang sinungaling na larawan. Si Ramon lamang ang nakuhanan sa harap ng mga kahong balak niyang ilihis. Pagkapasok ni Regina sa opisina, ibinukod ni Ramon ang halos kalahati ng mga kahon at iniutos na ibalik ang mga yon sa truck. Nag-alinlangan si Carlo dahil salungat ang utos sa nakatalang address ng delivery. Kinuha ng direktor ang aparatong ginagamit sa pagtatala ng ruta, naglagay ng bagong destinasyon, at kinumpirma ang pagbabago gamit ang sarili niyang password. Tama na ngayon. Gawin mo ang trabaho mo at tigilan mo ang pagtatanong sa akin, sabi ni Ramon. Sinunod ni Carlo ang tagubilin. Hindi niya kilala si Lorna at wala siyang alam sa plano ni Miguel. Isa lamang siyang driver na sumusunod sa isang nakatalang utos. Makalipas ang ilang minuto, otomatikong nagbabala ang sistema ng kumpanya na may bahagi ng kargang umalis sa otorisadong lugar. Sa mapa, nagsimulang lumayo ang mga tuldok mula sa sentro. Hindi pumunta ang truck sa ibang sangay ng tulong. Huminto ito sa event hall na kontrolado ni Ramon kung saan naghahanda ang isang pangkat para sa pribadong hapunan. Ipinakita ni Miguel kay Regina ang ruta. Hiniling niyang mag-ingat sila dahil maaaring isisi ng direktor sa driver ang maling address. Pagkatapos ay ipinakita ni Miguel ang pagbabago ng rutang kinumpirma gamit ang password ni Ramon at ang listahan ng mga selyong tinanggap nito. Gayunman, kailangan pa rin nilang makita ang mga kahon sa loob ng event hall. Hindi binago ni Regina ang nakatakdang inspeksyon. Hiniling lamang niyang magtipon muna sa sentro ang mga miyembro ng lupon at kinatawan ng mga donor, ayon sa plano, habang tahimik na sinusundan ni Miguel ang truck. Sa likuran ng event hall, ibinababa ni Carlo ang mga huling kahon nang lumapit si Miguel. Ipinaliwanag ng driver na si Ramon ang nagpalit ng destinasyon sa sistema at ipinakitang may kapangyarihan siyang gawin iyon. Hindi sinabi ni Miguel ang buong investigasyon at hindi niya hiniling na pumili ng panig si Carlo. Tinanong lamang niya kung sarado pa ang mga kahon. Kinumpirma ni Carlo na 2 ang dinala sa kusina ng handaan at nasa imbakan ang natitira. Mula sa malayo, kinuhanan ni Miguel ng larawan ang mga nakikitang selyo at bumalik sa sentro. Hindi na nakasalalay ang ebidensya sa isang empleyadong handang labanan ang amo. Naitala na ang utos, ruta, at pagdating ng karga sa pribadong negosyo ni Ramon bago pa man makapagbago ng kwento ang sinuman. Pagbalik ni Miguel sa sentro, nadatnan niya si Lorna sa pasilyo na palilibutan ng mga empleyado at pamilya. Inilagay ni Ramon sa mesa ang pag-amin at ipinahayag na darating ang pulisya bago matapos ang hapon. Sinabi niyang bibigyan niya ang kusinera ng huling pagkakataong aminin ang pagnanakaw. May nagtanong kung paano nakayanan ni Lorna na kumuha ng pagkain mula sa mga bata. May isa namang humiling na huwag na siyang payagang pumasok sa kusina. Hindi alam ni Lorna na nasubaybayan na ang karga, ngunit tumanggi siyang yumuko. Maaaring sobra akong nagtiwala, ngunit wala akong kinuha na pagkain mula kaninuman, sagot niya. Itinulak ni Ramon ang ballpen patungo sa kanya at sinabing walang halaga ang kanyang salita laban sa mga pirmadong dokumento. Pumagit na si Miguel at hiniling na hintayin nila ang nakatakdang inspeksyon. Namutla sandali ang direktor, pagkatapos ay mumiti at sinabing ikagagalak niyang ipakita sa mga donor kung sino talaga ang nagpahamak sa sentro. Saglit na tinitigan ni Lorna ang ballpen. Kung pipirma siya, marahil ay matatapos ang pagtatalo sa harap ng mga pamilya. Nakilala ni Miguel ang parehong ugaling nagtulak sa kanyang ipagbili ang kalan at itago ang gutom, handa niyang isakripisyo ang sariling pangalan upang iligtas ang iba sa kabuluhan. Hindi hinawakan ni Miguel ang papel. Sinabi lamang niya na walang mapoprotektahan ang pagtanggap sa isang kasinungalingan. Ibibigay lamang nito sa kanya ang susunod na taong pagbibintangan. Inilayo ni Lorna ang ballpen. Sinabi ni Ramon na palabas lamang ang kabutihan niya at patunay ng kawalan ng pagsisisi ang pagtangging iyon. Ngunit kabaligtaran ang naging epekto ng kanyang kalupitan. Ang mga taong nakaalala kay Lorna na nagluluto kahit may sakit ay nagsimulang tumingin sa direktor ng may unang tunay na pagdududa. Lumayo si Ramon upang tumawag. Hindi nagtagal, nagtala ang sistema ng isa pang utos na pinirmahan niya. Kailangang tanggalin ni Carlo ang mga label at ilipat ang mga kahon sa ibang imbakan bago ang inspeksyon. Ipinakita ni Miguel kay Regina ang pagbabago. Magsisimula ang inspeksyon makalipas lamang ang ilang minuto, ngunit maaaring mawala ang ebidensya. Tinipon ni Regina ang lupon at mga kinatawan ng mga donor,
ipinaliwanag na kailangang siya satin ang karga sa ibang address at dinala ang grupo sa event hall. Iginiit ni Lorna na sumama. Nais niyang makita ang mga pagkaing dapat nasa kanyang kusina at maunawaan kung ilang beses siyang nagutom habang ibinebenta ni Ramon ang mga donasyon sa mga panauhin. Bago sila umalis, sinubukan ni Ramon na pigilan si Lorna. Sinabi niyang suspendido siya at walang karapatang sumali sa usaping panloob. Sumagot si Miguel na laban sa kanyang ina ang paratang kaya may karapatan itong malaman ang ebidensya. Nawala ng pagpipigil ang direktor. Kahapon ka lang dumating at iniisip mong maaari ka nang mag-utos dahil yumaman ka, tanong ni Ramon. Hindi mabubura ng pera ang mga taong iniwan mong nag-iisa ang iyong ina. Tinamaan ng mga salita ang mismong pagkakasalang nais gisingin ni Ramon kay Miguel, ngunit hindi sumagot ang anak. Binuksan niya ang pinto para kay Lorna. Huli nang napagtanto ng direktor na magkakaugnay ang pinakamalaking donasyong natanggap ng sentro, ang mga selyo, at ang inspeksyon. Gayunman, nagmadali siya sa sariling sasakyan, kumbinsidong makararating muna sa event hall at mabubura ang mga bakas. Pagdating ng grupo sa event hall, bukas ang tarangkahan sa gilid at sumisigaw si Ramon kay Carlo sa tabi ng truck. May ilang kahon nang nakalapag sa lupa at pinuputol ng direktor ang mga selyo. Nang makita ang mga miyembro ng lupon at donor na nakatakda ng bumisita mula pa noong nakaraang araw, itinago niya ang patalim at sinabing sinusuri lamang niya ang biniling pagkain para sa handaan. Hiningi ni Regina ang mga resibo. Sumagot si Ramon na nasa opisina ang mga yon at sinubukang ilayo ang lahat sa karga. Pagkatapos ay binago niya ang paliwanag at sinabing ipinagpapalit ng sentro ang mga produktong malapit ng masira kapalit ng perang pambili ng bagong pagkain. Tiningnan ni Lorna ang mga petsa sa kahon. Wala ni isang malapit ng mapanis. Hiniling ni Miguel kay Carlo na buksan ang likurang bahagi ng truck. Sumigaw si Ramon na siya lamang ang maaaring magbigay ng pahintulot, ngunit ipinakita ng driver sa aparato ang pagbabagong destinasyon na kinumpirma gamit ang password ng direktor. Ipinakita ni Miguel sa malaking screen ng event hall ang dinaanan ng truck. Nakita ng lahat ang mga kahong umalis sa sentro at dumating sa pribadong negosyo ni Ramon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang pagtanggap na pinirmahan nito, ang listahan ng mga selyo, at ang utos na alisin ang mga label bago ang inspeksyon. Sa huli, sinabi ni Miguel na siya ang may-ari ng kumpanyang nagbigay ng donasyon. Ang katahimikang sumunod ay hindi lamang dahil nalaman nilang mayaman siya. Naunawaan ng lahat na si Ramon mismo ang nagpalit ng ruta, tumanggap sa mga pagkain, at nagtangkang burahin ang mga marka gamit ang sariling mga kamay. Sinimulang suriin ng mga kinatawan ng donor ang mga label. Nakilala ng isa sa kanila ang mga produktong ipinadala ilang linggo na ang nakaraan, ngunit hindi kailanman lumitaw sa mga pagkaing iniulat ng sentro. May isa pang nakakita sa imbakan ng mga kahong kinunan ng larawan sa mga ulat na may magkakaibang petsa. Sinubukan ni Ramon na sabihin ginagamit niyang muli ang mga kahon, ngunit ipinakita ni Regina na buo pa ang mga lumang selyo. Kinumpirma lamang ni Carlo ang pinatutunayan na ng sistema, natanggap niya roon ang pagbabago ng ruta, at hindi niya alam na nagdadala siya ng mga donasyong inililihis. Walang kailangang gumanap bilang lihim na impormante. Lumitaw ang pandaraya mula sa mga desisyong ginawa ni Ramon dahil naniwala siyang walang makasusubaybay sa dinaanan ng pagkain. Gayunman, sinubukan pa ring sisihin ng direktor si Lorna. Sinabi niyang ang kusinera ang nagmungkahi na paghiwalayin ang mga produkto at naghanda si Miguel ng paghihiganti upang protektahan ang ina. Lumapit si Lorna sa mga kahon at nakakita ng dalawa na putol na ang selyo. Sa kusina ng event hall, nakalatag sa mga mesa ang karne at gulay na may kaparehong mga kodigo. Nakilala niya ang mga produktong kahawig ng matagal nang nawawala sa sentro. Ipinakita ni Regina ang paulit-ulit na mga larawan sa mga ulat at tinanong kung bakit lumalabas ang isang delivery na parabang magkakaibang donasyon. Nawalan ng pasensya si Ramon. Sinabi niyang walang nakaunawa sa hirap ng pagpapatakbo ng institusyon, na ang mga pribadong handaan ang nagbabayad sa gawaing panlipunan, at karapatan niyang kumuha ng bahagi bilang kabayaran sa serbisyo. Sumagot si Miguel na hindi lehitimong bayad ang usapin. Nagbebenta si Ramon ng mga donasyon, gumagawa ng maling bilang ng mga pagkaing inihain, nagtatago ng sahod, at nagbibintang sa isang inosenteng kusinera upang ipaliwanag ang pagkawala. Humingi ng pagkakataong magsalita si Lorna. Mahina sa simula ang kanyang boses, ngunit hindi ito nanginig. Binuksan ni Regina ang mga ulat at ipinakitang idineklara ni Ramon na bayad na ang mga sahod ng kusinera. Ipinakita ni Lorna ang mga katibayang walang perang pumasok sa kanyang account. Ikinuwento niyang ipinagbili niya ang kalan at mga kagamitan ni Arturo upang punuin ang mga kaldero habang sinasabi ng direktor na walang dumarating na donasyon. Noong nakaraang araw, matapos siyang magluto para sa lahat, kinuha ni Ramon mula sa kanyang mga kamay ang tanging pagkaing makakain niya sana.
Kahapon, kinailangan kong humingi ng pagkain sa aking kapitbahay dahil idineklaran niyong binayaran ang sahod na hindi niyo ibinigay at kinuha pa ninyo ang pagkain, ako mismo ang naghanda, sabi ni Lorna. Wala akong ninakaw. Ginamit niyo ako upang panatilihing bukas ang kusina habang inuubos ninyo ang mga estante. Higit na tumimo ang kanyang mga salita kaysa sa anumang bagay o palabas. Tiningnan ni Lorna ang mga taong nagparatang sa kanya sa pasilyo at sinabing hindi niya sila sinisisi sa kanilang takot. Si Ramon ang may kontrol sa pagkain at ginagawa niyang banta ng pagsasara ang bawat tanong. Ngunit hiniling niyang alalahanin ng lahat kung paano nagsimula ang kasinungalingan. Unang nawala ang isang sahod, pagkatapos ay isang kahon, at saka isa pa, hanggang sa maging karaniwan ang kakulangan. Kapag walang nagtatanong, pumipili ang direktor ng mas mahinang taong pagbubuntunan ng sisi. Ngayon, ako yon, sabi ni Lorna. Bukas, ibang taong masyadong nangangailangan sa lugar na ito upang maipagtanggol ang sarili. Lumipat sa kabilang panig ang kahihiyan. Ang mga taong umiwas kanina sa tingin ng kusinera ay napatingin ngayon ng tuwid kay Ramon. Napagtanto ni Ramon na hindi siya ipagtatanggol ng lupon. Sinubukan niyang umalis, ngunit sinabi ni Regina na suspendido siya at kailangan niyang ibigay kaagad ang mga susi, dokumento, at access sa mga account. Nagbabala ang mga kinatawan ng donor na ihihinto nila ang mga kontrata at ibibigay sa mga otoridad ang lahat ng katibayan. Sumagot ang direktor na kapag bumagsak siya, magsasara ang sentro at si Lorna ang sisisihin sa pagkagutom ng mga pamilya. Iyon ang huli niyang pagtatangkang gawing mas malakas ang takot kaysa sa katotohanan. Ipinahayag ni Miguel na titiyakin niyang may pagkain habang isinasagawa ang pagsusuri nang hindi inaangkin ang kontrol sa institusyon at hindi humihingi ng publisidad. Idinagdag ni Regina na pipili ang lupon ng pansamantalang pamunuan at rerepasuhin ang bawat ulat. Sa unang pagkakataon, walang puwang na kinapitan ang banta ni Ramon. Binuksan ni Carlo ang imbakan ng event hall. Sa loob ay may mga kahon mula sa iba't ibang donor, ang ilan ay may label pa ng sentro, at ang iba ay natakpan ng mga tatak ng pribadong serbisyo ni Ramon. Ipinakita ng mga tala ang mga petsa at ruta. Maaari pang kalkulahin ng investigasyon ang kabuang halaga ng pinsala, ngunit nasa harap na nila ang mahalagang katotohanan. Hindi na kayang magkunwari ni Ramon na iisang pagkakamali lamang iyon. Nakakita si Regina sa isang folder ng mga resibong inilabas ng event hall para sa mga pagkain hindi naman binili. Tumutugma ang mga halaga sa mga araw na iniulat ni Lorna ang pinakamalalaking kakulangan. Ibinigay ng direktor ang mga susi nang hindi tumitingin sa kanya. Bago umalis, sinabi pa niyang dapat magpasalamat si Lorna dahil binigyan niya ito ng tungkulin pagkamatay ng asawa. Sumagot siya, hindi ninyo ibinigay sa akin ang dignidad. Sinubukan lamang ninyong singilin ako para sa dignidad na noon pa man ay akin na. Ibinalik ang mga pagkain sa sentro at sinuri ang bawat kahon sa harap ng lupon. Hindi kaagad nagdiwang si Lorna. Inayos muna niya ang paghahanda ng tanghalian. Nais ni Miguel na magpahinga siya, ngunit humiling ang ina ng ilang oras. Walang pauwiin ng gutom sa araw na yon. Pumayag si Miguel sa isang kondisyon, upo rin si Lorna upang kumain. Matapos mabigyan ng lahat, umupo ang mag-ina sa isang simpleng mesa. Inanyayahan si Mang Ernesto at naupo sa tabi niya. Lumapit ang ilan sa mga taong nagparatang kay Lorna upang humingi ng tawad. Hindi siya humingi ng mahahabang paliwanag. Hiniling lamang niyang sa susunod, huwag nilang hatulan ang isang tao bago marinig ang buong kwento. Nang matikman ang unang kutsara, tumingin si Lorna kay Miguel at hinayaang tumulo ang luha. Hindi iyon luha ng kahihiyan. Iyon ang ginhawang mabawi ang kanyang pangalan sa harap ng mga taong pinakain niya sa loob ng maraming taon. Sa mga sumunod na araw, pinatunayan ng masusing pagsusuri na mahigit 2 taon nang inililihis ni Ramon ang mga donasyon. Napupunta sa mga pribadong handaan ang pinakamagagandang produkto, habang nagtatala ang sentro ng mga pagkain hindi naman naihahain. Ginagamit din sa gastusin ng event hall ang bahagi ng perang para sa sahod. Ang mga ruta ng karga, paulit-ulit na larawan, huwad na pirma, at natagpo ang mga resibo ay bumuo ng patunay na hindi nakadepende sa salita ni Miguel o ni Lorna. Inalis si Ramon sa pamunuan, hinarang ang mga ari-ariang kaugnay ng negosyo habang iniimbestigahan at pinanagot sa mga paglabag. Pinawalang bisa ang pag-aming ginawa laban kay Lorna. Natanggap niya ang mga hindi nabayarang sahod at isang formal na paghingi ng tawad sa harap ng mga taong nakarinig sa paratang. Pansamantalang pinamunuan ni Regina ang sentro. Ibinigay ni Carlo ang hinihinging mga tala at nagpatuloy sa trabaho nang hindi sinisisi sa isang utos na hindi niya nauunawaan. Pumayag si Lorna na bumalik sa kusina sa 3 kondisyon, walang empleyadong mawawalan ng sahod habang may perang ginagastos sa mga handaan, 2 tao ang kailangang magsuri sa bawat delivery, at kailangang magtabi ng pagkain para sa bawat manggagawa bago maubos ang huling kaldero. Pumayag si Regina.
Hindi bumalik ang tiwala dahil sa magagandang larawan, kundi dahil hindi na pag-aari ng isang tao ang mga pinto ng imbakan at ang mga talaan ng pera. Gayunman, hindi nakalimutan ni Miguel ang dahilan ng kanyang pag-uwi. Nang maging maayos ang sitwasyon, dinala niya si Lorna upang makita ang inihandang bahay. Naantig ang ina sa silid na may maluwang na bintana, ngunit tahimik siyang nanatili sa harap ng mga maleta. Napagtanto ni Miguel na umuwi siyang may nakahandang plano, ngunit hindi kailanman nagtanong kung ano ang gusto ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Lorna na natatakot siyang iwan ang mga taong umaasa sa sentro at ang bahay na pinagsaluhan nila ni Arturo. Inamin din niya ang isa pang takot, baka umasa siya sa anak na maaari na namang mawala sa sobrang pagtatrabaho. Hindi sinubukan ni Miguel na burahin ang takot na yon gamit ang karangyaan. Umupo siya sa tabi ng ina at humingi ng tawad para sa mga taon na inakala niyang kailangan niyang manatili sa malayo upang magtagumpay. Sumagot si Lorna na kailangan din niyang humingi ng tawad. Sa loob ng maraming taon, itinago niya ang mga problema upang protektahan si Miguel at nakapagtayo siya sa pagitan nila ng distansyang gawa sa mga salitang, maayos ang lahat. Nang magkasakit si Arturo, pinaliit niya ang kalagayan. Nang magsimulang kapusin ang pera, iyon pa rin ang sagot niya. At nang tumigil si Ramon sa pagbabayad, mas pinili niyang ipagbili ang mga gamit kaysa tumawag sa anak. Sinabi ni Miguel na hindi niya gustong isama ang ina na para bang wala itong kakayahang mamuhay ng mag-isa. Nais lamang niyang maging bahagi muli ng buhay nito. Iminungkahi niyang ilipat ang isang maliit na sangay ng kumpanya malapit sa sentro at manirahan kasama si Lorna sa isang bahay kung saan maaari pa rin itong magtrabaho ng mas maikling oras. Sa pagkakataong iyon, nagtanong muna siya bago magpasya. Pumayag ang ina sa kondisyong hindi na nila muling gagamitin ang katahimikan bilang paraan ng pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo, lumipat si Lorna. Dinala niya ang mga larawan ni Arturo, 2 lumang kaldero, at kakaunting damit. Sa harap ng larawan ng asawa, sinabi niyang nakokonsensya siyang iwan ang dati nilang bahay. Ipinaalala ni Miguel na lagi nilang pangarap ni Arturo na makita silang ligtas at magkasama. Inilagay ni Lorna ang larawan sa bagong silid at sinabing hindi kailangang manatiling nakakulong ang isang alaala sa lugar kung saan ito nagsimula. Sa unang umaga, ipinagpaliban ni Miguel ang isang pagpupulong upang makapagkape sila. Nagreklamo si Lorna na hindi niya maaaring pabayaan ang kumpanya. Sumagot si Miguel na ang pagpapaliban ng isang pagpupulong ay hindi pagtalikod sa trabaho, gaya ng paghingi ng tulong na hindi pagtalikod sa sariling dignidad. Makalipas ang ilang buwan, nagdaos ang sentro ng isang simpleng tanghalian. Walang entablado para kay Miguel at walang bandilang may pangalan ng kanyang kumpanya. Ipinaliwanag ni Regina ang mga talaan sa ilang maikling pangungusap at lumabas lamang si Lorna mula sa kusina nang nakaupo na ang lahat. Nasa tabi ni Miguel si Mang Ernesto. Nagsilbi si Lorna ng pagkain sa kapitbahay at nagpasalamat dahil binuksan nito ang pinto sa sandaling tila sarado ang lahat ng ibang daan. Sumagot si Mang Ernesto na wala siyang ginawang kakaiba. Hindi pumayag si Lorna. Sinabi niyang ang pagbibigay ng pagkain nang hindi hinihiya ang isang tao ang mismong kilos na tumutulong sa kanya na manatiling nakatayo hanggang kayanan niyang lumaban muli. Pinagmasdan ni Miguel ang inang naglalakad sa pagitan ng mga mesa. Simple at matigas pa rin ang ulo ni Lorna, ngunit hindi na niya itinatago ang pangangailangan upang protektahan ang anak. Gumawa sila ng kasunduan, walang problemang tatawaging maliit para lamang maiwasan ang pag-aalala. Nangako si Lorna na hihingi ng tulong bago magbenta ng anuman o magpalipas ng pagkain. Nangako si Miguel na hindi muling maglalaho sa trabaho at hindi ipagkakamali ang pera sa presensya. Nakatulong ang kayamanan upang maitama ang material na pinsala, ngunit ang pag-uusap nilang dalawa ang muling bumuo sa kanilang relasyon. Umalis si Miguel sa bahay na naniniwalang kailangan niyang magtagumpay ng mag-isa upang maging karapat-dapat bumalik. Natuklasan niyang hindi kailanman naghintay ang kanyang ina sa isang perpekto o milyonaryong anak. Ang hinihintay lamang nito ay ang kanyang presensya. Nang gabing iyon sa bagong bahay, naghanda si Lorna ng simpleng sopas. Hinintay ni Miguel na makaupo ang ina bago siya nagsilbi. Napansin ni Lorna ang pag-iingat at nangakong hindi na muling magpapanggap na kumain na siya. Pagkatapos ng hapunan, binuksan nila ang bintana sa kusina. Nagkwento si Lorna tungkol kay Arturo, sa mga taon kung kailan binigyan siya ng sentro ng dahilan upang bumangon at sa takot na mabura ni Ramon ang kanyang kwento. Sinabi ni Miguel kung gaano kasakit alalahaning humihingi ng pagkain ng ina. Hinawakan ni Lorna ang kamay ng anak at sinabing hindi nila dapat alalahanin ang sandaling iyon bilang pagbagsak lamang. Ang pintuang binuksan ni Mang Ernesto ang pumutol sa kasinungalingan at nagbigay daan upang makita ni Miguel ang itinatago ng maikling tawag. Umuwi si Miguel na mayaman upang sunduin ang ina at nadatnan niyang humihingi ng pagkain si Lorna sa kapitbahay.
Sa huli, isinama nga niya ang ina, ngunit hindi niya inagaw ang buhay na nais nitong ingatan. Naniwala si Ramon na tatanggapin ng mga nagugutom ang anumang kahihiyan dahil natatakot silang mawalan ng kaunting natatanggap. Nagkamali siya. Nang mabawi ni Lorna ang kanyang tinig, buksan ni Regina ang mga ulat, at gamitin ni Miguel ang karanasan para sa katotohanan na wala sa pakana ang nagpapanatili rito, ang katahimikan. Umalis si Miguel sa bahay upang kumita ng sapat na pera para maalagaan ang ina. Bumalik siyang nauunawaang ang tunay na pag-aalaga ay nangangahulugan ding makinig, manatili, at hayaang piliin ni Lorna ang sarili nitong landas. Maraming salamat sa pananatili hanggang dulo. Kung naantig kayo ng kwentong ito, i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Isulat sa mga komento kung magkakaroon kayo ng lakas ng loob na kumilos tulad ni Miguel at sabihin kung saan kayo nanonood. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong naniniwala pa rin sa halaga ng dignidad.